Now, brothers and sisters, naanata sa katapusan nga lesson sa ato ang preaching series nga exposing and defeating the enemy of the gospel. Always remember nga ato ang goal sa ato ang preaching series is that we want to expose anything that could be used by the devil to counterfeit the message of the gospel. Remember that the goal of the gospel is to give us eternal life. Eternal life ang naka at stake igsoon. No, mao lang si Jesus dili enough sa iyaha ang mo perform og miracle. Kung miracle is just simply enough, then dito ra unta kutob ang gibuhat ni Jesus, pero dili. Daghan siyang milagro nga gi-perform, ni multiply siya og bread, ni ayo siya mga klase-klaseng masakiton. Tanang nagsakit ni duol sa iya iyang giayo, wala di gilaktawan. No? And then dili lang diha igsuon, no, ang mga milagro nga iyang gibuhat, nilakaw siya sa tubig, daghang na witness siya. Pero all those miracles are not enough to save your precious soul. He must die on the cross. Not just the miracle, kailangan naadyoy kanaganing buhaton si Kristo nga dili makambyuhan og milagro. Umo na iyang kamatayon sa cross. No, ang iyang pagkabanhaw, the greatest miracle after 3 days, mao na naghatag sa tuwa assurance na tanan niyang gingon o tanan niyang promise sa tuwa iyaha gayong tumanon og naa siya'y gahom igsoon nga kaya niya tumanon ang iyang promise nga tagaan tag kinabuhing walay katapusan. Mao na ang mensahe sa kaluwasan. Ug mao na ang mensahe nga gusto ni Satanas mabuntog, no, mapildi, ma-outwit, ma-infiltrate, ma-destroy. Mao na nga ato ang gi-expose ang tanang anything, no, na pwede gamiton ni Satanas, no, just to counterfeit, no, the work of the gospel and every lives na gusto luwason sa Ginoo. No, so ato ang katapusang topic is all about dismantling false teachings against authorities. Muna katapusan natong topic, dismantling false teachings against authorities. We want to dismantle, when you say dismantle, tanggalon, i-demolish nato ang mga false principle nga naay kalabutan against authorities. Nga naman, because the gospel is not just a message of love, a message of hope, and a message of eternal life. No? Ang gospel igsoon ay kalabutan diha ang rulership sa Ginoo. And rulership of God cannot be materialized without authorities. No, without authorities. And for the gospel to flourish and to kanaganing mubarog siya, and then mabuhat niya ang iyang katuyuan nga muluwas sa tanang klase sa tao sa kalibutan, importante kaayo nga matukod sa Dios ang iyahang otoridad. Ug kanang otoridad igsuon, krusyal na siya sa paglambo sa buluhaton sa Dios. Mao nang walay puas, no, ang ginabuhat sa yawa nga iyahag yun ang pagagubon, iyahag yun ang atakon, kay nga naman, kay pag once ma-destroy ang authority nga gitukod sa Ginoo, madamay man pod, no, ang mensahe sa kaluwasan. Ana man na. Munang karon igsoon madungog nato, no, sa palibot, sa social media, pila na ka mga alagad sa Ginoo nga na-expose 25 years, 15 years na nangalagad. 15 years na po di ay na ay mga tinaguan nga di mao. No, 25 years na naaday mga abuses, sexual abuse, na ay mga gipang rape, no, moral failure, na news na. No, kaning na mga claim nga mga false prophet, mga prosperity gospel preachers, even sa side sa mga conservative evangelical, na expose na karon. No, grabe ang exposure. And all I can see is not just the human failings, but the goal of the devil to destroy all those people in authority, because the very, very goal of the devil is makawat ang kaluwasan nga supposedly ma-enjoy sa tanang tao igsoon. No? Walang daghan kay failures, daghan kay tagmadungog igsoon, no, sa ato ang mga palibot labi na sa social media. So importante kayo na laanan natong panahon that we want to dismantle false teachings and false principles being used by the devil, no?
against the gospel of Jesus Christ. So what are the wrong principles against authorities na somehow common, madungog nato sa palibot? Number 1, astig kay paminahon, Jesus is my leader, not anybody else. No, namingon si Jesus na dyan akong leader, wala nilain. Nga Jesus yung leader, nana may sura. Wala mo kayo simba-simba, Jesus yung leader. No, astig kay paminahon igsoon, pero tan-aw nimo ang outputs kinabuhi, layo kay sa kamatuoran. Ha? Always ta nana ha. Pag natay madungog igsoon, always nato i-verify atong madungog based on the deeds of the person and the testimony of transformation. Transform lives. No? Astig kayo, Jesus is my leader, not anybody else. No, ikaduha, I only follow the authority of the Bible and not the authority of men. Very sound. No, strong kayo, astig sad kayo, pero pag mali pagka-apply, because you only follow the authority of the Bible, so you have no guts to follow the authority of men, dako kag problema ani. Kung na kay unbeliever nga amo, di ka mo survive. Mangka nga, mutuo mo ko na akong amo nga wa mo ni simba-simba. So di ka mo report, di ka mo trabaho lang ka gusto nimo. Ano ba? Nanay, I want you to always check in that kind of perspective. Kay mga kuan ni siya, murag spiritual kunuhay, pero mali ang pagka-apply, so mali ang output. No? Lahi ang output. Ikatulo, because the government is corrupt, kanina, it's very common. Because the government is corrupt, I have all the reason not to obey. Corrupt kay sa BBM, di ka mo subay og traffic light. Tinga, mangkag di ka dakpon sa LTO. Mayroon ka, burason ka. Di ka mo bayad og tax. Kipaningil ka sa BIR. Mayroon ka, corrupt kayong gobyerno, di ko mo bayad og tax. Tinga, mangkag makarason ka sa BIR. Mapriso jud ka. No? Corrupt kayong gobyerno, mangawat ka. Anong ngawat man ka? Corrupt kayo sa BBM. Mayroon ba rin ng pulis? Corrupt bitaw sa BBM, no? Sige lang. Palutson lang ka na mo. Nasabtan natin, igsoon? These are principles. No, mga principle nga mali ba, hiwi. Kaupat, I want to go out from church system and go to mission. Kaya naghag nga bulasot, ano ba? Naadyo ko yung encounter ni San nga. Gusto ko mahawa sa ko sa system. Pasabot anang mahawa sa system. Mahawa ka sa system of authority sa church. Kay gusto ka mag-mission. Mali, igsoon. Kaya tanawin mo ang Bible, you look at the life of Apostle Paul, nag-mission siya tungod kay gipadala siya sa simbahan. Ang simbahan ang nag-authorize sa iya mag-mission. Pero lahi ni nga mission ang pasabot ani. Gusto mo hawa sa system, gusto maging freelance missionary. Pero ang ending igsuon, akong kaila ha, as in personal kaila nga niingon ani, ni hawa sa system, nagpuyo sa sala. Wa na mao ang kinabuhi. Wa na mao ang kinabuhi. Nagpuyo sa sala. Dili mo ang testimony. Now, ikalima, everybody can be a leader. Kani, very common. Everybody can be a leader. Apil tong bago lang na luwas, kitawag og pastor. Bago lang na born again, kagahapon, karon pastor na. Kayo. No, everybody can be a leader and build his own church. That's really a lie, a big lie. No, everybody, anybody can be a leader, na makatukod og simbahan. No, dili na tinuod igsoon. Makita man nato na later on. It is okay to go against your leader as long as your intention is good and is justifiable. This is also dangerous. Okay lang mo attack, okay lang mo criticize, okay lang mo go against ibang leader. Labi na imong leader nagtinarong. Leader nga nagtinarong ba? Tapos mayong ka nga, maayo bitaw akong intention, this is for the benefit of good. Unsa di good ana? Ako ang temptasyon nga gamiton. Nga ma-destroy ang church. Kadlok ba? No? Ang measurement is good intention, very subjective, and anything that can be justified by a perspective of a man. That's very dangerous. Daghang nabulasot sad ana. No, nga maayo ang intention is very very deceitful. No? And why should I listen if God can talk to our leader, he can also talk to me. Napo ko yung nadungog ani ba nga kadawali moingon pag humagwali, pastor, giribil na gina sa Ginoo sa kuha ba? Kadawali, giribil na daw sa Ginoo siya. Kaya giribil na sa Ginoo siya. Then later on, wadyo, nilahutay.
O wag yun nila hutay. Kaya ang always perspective, no, na musturya man po daw ang Ginoo siya. Ang problema, moingon bang Ginoo siya kung sa'y wali, kung di ko muwali. Kung wali ko rin, adi sa kumuwali para di sa kabalo. No? Kaya di man moingon, kay nadungog man. No? Play safe sa gayon, no? Kung wala ko nagwali, may siya, wali, gingon. Gingon, pero wala man na dayon ni Walis Pastor. So, wala, dito mo. Ni Walis Pastor, maog yun na gingon. Sure, jug ka, appeal titles ka sa wali. No? Atik kayo ba? No? Ikawalo, I feel like more spiritual and more capable than our leader. Ano yung sa usahayo, nani? Ano ka-feel? Ang somebody nga, I feel more spiritual. Labi na pag makita ka sa weakness mong leader or mong leader mamali, unsabay kamalian sa mong leader, more capable than our leader. But the question, nganong dili ikaw ang leader? Mo man ay pangutana na igsoon. If you are more spiritual and capable than your leader, first question is nganong dili ikaw ang gipili sa Ginoo nga mahimong leader. So naay katuyuan ng Ginoo. Ato na makita unya igsoon. Those are some wrong principles nga bantayanan. I know daghan pa na siya. Ang imo lang evaluation ana if it is biblical and unsay output sa iyang principles siyang kinabuhi. Kaya mga tao nga naghold ani nga mga prinsipyos kinabuhi, wala sila'y simbahan o wala sila'y commitment sa usa ka church, siyempre, because their perspective is very different and they have this wrong principle against authorities. So instead na magamit sila sa Ginoo, wala na hinuon. Instead na mahimo silang testimony nga daghang tao maluwas, maduol sa Ginoo, wala na hinuon. Because first and foremost, they violated the principle of God with regards to authority. So what is the connection of God's authority in the gospel? In the Bible, there are two kinds of gospel or good news which are not separate but strategically connected, and that's the gospel of the kingdom and the gospel of Jesus Christ. Duha na siya igsuon. Sa diyang buhi pa si Kristo, mo na iyang ginasangyaw, dili ang namatay siya, no? Nabanhaw siya, kaya wa pa man siya namatay. No, siya may nagwali. Ayang ginaingon, repent for the kingdom of God is near. This is the gospel of the kingdom. Ang pasabot na igsuon is the coming of the rulership of God, the dominion of God, the taking over of God, no, of the world. Mao na siya ang good news, mao na siya ang gospel of the kingdom. No, nga ang gingharian sa Dios mo kanaog ug ang Dios mismo ang mo dumala sa iyahang katawhan. No? Mao na giwali. O niya, gipatunayan na ni Kristo nga tinuod that God will put everything in order, no? Nga sa dihang naay mga tao, nga naay mga sakit mo duol sa iya, wag yun siya balibaran, ayuhon jud niya. Because that is the culture of heaven. There is no sickness there. There is no sickness. Katong mga tao nga ni, kuyog sa iyaha nga gipanggutom for 3 days, gipakaon niya, gimultiply niya. That's also a perspective that in heaven, in the kingdom of God, there is no more hunger. No more hunger. Katong mga tao nga nakapoy sa kinabuhi, nagluya, masulubon, unsay ingon ni Kristo, come to me, all of you who are heavily laden, for my yoke is easy and my burden is light. Because in the culture of heaven, there is no more pain, no more suffering, and no more problem in life. Mao nang good news, no? The gospel of the kingdom. God will come, His kingdom will come, no? And He will rule the world. No? Tanaw na to in Matthew chapter 4 verse 23. No, mo ni gingon din And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. No, diha na to first mabasa no nga Jesus preached the gospel of the kingdom. Mo na ang pangarapon igsuon. Mo nang gihatag sa Ginoo nga paglaom. Kay kung sa panahon ni Kristo, lahi baya ang situation, political system. No, the Jewish people, they were under the Roman Empire colony. So, gi-invade sila. So, kung imong tan-awon, sukwahi kaayo sa promise sa Ginoo ba? No, nga ang Ginoo, ang shepherd niya ang Israel, no, and then the Israel will flourish. Ang promise sa Ginoo kay Moses, no, alan iban kay Abraham, no, sa mga patriarchs,
no, kay labi na kay Moses nga dalon niya ang Israel, no, and the land will the promised land, no, nga kung asa nagagas ang gatas, no, milk and honey. Ana, mubal usahay gani una na kung dungog ana asin adyo lugar ana no nga magtubig ang gatas. Tapos magbaha ang honey. No, pasabot di ana no, prosperous, very prosperous nga lugar. No mo nay promise sa Ginoo pero sa panahon ni Kristo lisod kay natuuhan igsoon. And then mauna ang time sa pag-abot ni Kristo nga gitagaan niya paglaom ang mga Israelita. No nga buhaton gayud sa Ginoo ang promise. No, so he preached the gospel of the kingdom. In Mark chapter 1 verse 14 to 15. Later on, after John the Baptist was arrested, Jesus went into Galilee where he preached God's good news. No, yung wali God's good news, which is the gospel of the kingdom. No? Kasi kung sa'yo mo yung good news, mo ba ning katong Jesus died on the cross? Dili ni Jesus died on the cross, ang good news ha. Katuning good news nga ang Dios mukanaog ug iyang i-establish ang iyang gingharian sa kalibutan. Mo nay good news nga pasabot din in verse 15. Now the time promised by God has come at last, he announced. The kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. No, kinahanglan na maghinulso ang mga tao kay ang gingharian sa Dios haduol na. Pero di pa gina siya totally masabtan kay naa pa may wala pa nahuman ang pagkamatay ug ang pagkabanhaw ni Kristo. Muna ko imong basahon in the book of Acts hantod sa letter sa mga apostles didto na gyud gipadayag. Wala na sila niingon og the gospel of the kingdom. Ang ilan nang giingon the gospel of Jesus Christ. Kay nakumpleto naman ang mensahe. The gospel of Lord Jesus and the lordship of Jesus Christ. No? So the connection of God's authority in the gospel of Jesus Christ is this. Number one, God will come and will establish His kingdom. Sure na siya. Firm na siya igsoon. Nga moabot ang Dios o iyahang pagatukuron ang iyahang gingharian sa kalibutan igsoon. No? Muna siya. Ikaduha, God will rule through the person of Jesus Christ. Walay laing pangalan, walay laing tao nga gitahasan, nga nag-exist, igsoon, nga gi-acknowledge sa Dios nga maoy mo dumala sa gingharian nga iyang pagatukuron kundi si Kristo lang walay lain. Dili Kristo nga taga Davao, dili Kristo nga South Korean, dili Kristo nga babae nga taga China mainland, dili Kristo nga taga Europe, kaya daghan biyag Kristo ron. Dili Kristo nga nasa Matina, Galera, kada Domingo. High stay, Kristo, di ba? Giste. No? Daghang Kristo sa kalibutan igsoon, isa lang ka Kristo ang giingon sa Biblia, Jesus Christ. No, si Jesus Christ lang. No, God will rule through the person of Jesus Christ. Ikatulo, the people in the world must believe in Jesus in order to be enrolled in the kingdom of God. Very narrow, walay hangyo igsoon. No, in order for you to see the kingdom of God, in order for you to be enrolled in that kingdom nga gipromise sa Old Testament, nga giprophesy sa mga propeta, nga gisangyaw ni Kristo mismo, og maoy gipa kamatyan, giulaan sa mayang hamili nga dugo igsuon, no? Gingharian sa Dios, nga grabe ang promise, it's beyond our human imagination, no? Kinahanglan ang mga tao nga maka-avail ana, they must believe in Jesus. They must believe. What do you mean you must believe in Jesus? You must believe that only by the works of Christ on that cross maulang nay makaluwas sa imuhang kalag igsuon. Dili imuhang maayong buhat. Inay mong katapat, dili imong maayong buhat. Oh. Ang iyahang gibuhat sa cross, mo nang you believe in Jesus, you believe what He did on that cross, you believe that only the sacrifice of Jesus is your only ticket for that kind of kingdom that God promised to establish. No? Mo nang ningon si Jesus, no, in John chapter 3,
No one can enter or even see the kingdom of God without being born again. No, di nimo makita ning gingharian sa Dios kay spirituhanon man ning gingharian. Pero I tell you, it is not subjective kingdom. Ato anang maisgutan makita nato na unya. So the people in the world must believe in Jesus in order to be enrolled in the kingdom of God. Now, since the kingdom of God is all about His rulership and authority through His Son, it is interesting to know how His spiritual kingdom become materialized in the material world. So, mao na siya, Igsoon. Ang ato ang gusto, tanawon sad, na ang Dios di ay iyang plano, tukuron ang iyang gingarian. The problem, His kingdom is a spiritual kingdom. So paunsa sa Dios i-materialize nga ang espirituhanon nga gingarian mahimo sad siyang gingarian nga makita sa mga tao nga sa tawhanon nga aspeto. No? So we will look at how the spiritual kingdom become materialized in the material world. So, tanaw na to in Matthew 16, verse 18. Matthew 16, 18. Ano sa ingon ni Jesus? Now, I say to you that you are Peter. He's talking about Peter, which means rock. And upon this rock, I will build my church. And all the powers of hell will not conquer it. You see, i-highlight na to, no? Nga si Kristo, no? Di ba? Anak sa Diyos, nagpakatao. Diyos at the same time tao. Karon, ang dako nga problema, no? If si Kristo lang, siya lang ang magmaniobra, siya lang ang mo trabaho sa pagtukod sa gangharian sa Diyos, maglisod yun tayo igsoon. No? Kaysa diyang nabanhaw siya, nibalik raw po siya sa amahan. So, wala na yun tayo makita nga basis ani. Siya ra yun. So in order for the kingdom to flourish and materialize, kinahanglan ang Dios, apil sa iyang plano, nga mupili siya og tao. Tao gyud iyang pilion. Amen? No? Tao gyud iyang pilion igsoon, dili kabayo, dili unggoy, dili mga high intelligent animals, kundi tao gyud. Ug ang naka-amazing pa yun ani, no, si Peter nga for the record, dili perpekto nga tao. Diba? Ano sa record ni Peter? Iyahang, after all the miracles that he witnessed, na-witness man niya mga milagros Ginoo. Nadungog niya ang tingog ni Kristo. Kita, nadungog ba nato? Wala, di ba? Wa mo kita katong milagro nga si Kristo nag-perform. Nabasa nato sa Biblia. Pero si Pedro, nakita niya tanan ng mga milagro nga na-perform ni Jesus. Pero unsay nahitabo siya, no? Naay temptation, nahadlok siya mamatay, nahadlok siya i-persecute, and so gidinay niya si Jesus, dili lang kaisa, dili lang kaduha, ikatulo niya gidinay, nadamay pang manok, natukod ang matina galera. Muna ng mga sabungiro, ilang patron si San Pedro gidaw. Kay pag-abot sa langit, no, nagunit daw si San Pedro og puti nga manok. No? Makita nimo, grabe, di nimo masukod ang una-una sa Ginoo. No? Kailangan niyang tao para mo padayon, mutukod sa gingharian sa Dios. The gospel of the kingdom, the rulership of God must be continued and materialized. Pero si Pedro ang gipili, gitawag niya ang meaning sa pangalan ni Pedro, rock. And upon this rock, I will build my church or my kingdom. O ang promise, all the powers of hell will not conquer it. And that is really true. 2,000 years ago, muna gingon sa Ginoo, all powers of hell. Daghan na kaayog kanaganing pamaraan ang demonyo nga gusto niya gubaon ang simbahan. Mabasa nimo sa Book of Acts, daghan kay persecution. No, kapila nadakpan si Pedro, si John, kapila sila nadakpan, gilatigo, gibunal-bunalan sila. Gibawalan sila muwali, niwali gihapon sila pagkaugma, gidakop na sad sila, gibunal-bunalan, gipriso. Nakagawas na sila, niwali na sad sila. Hantod sa niabot si Apostle Paul, no, nalibat na lang sila. Kaya di na siguro sila padakop. Tama na tong bunalbi, pwede na tamanagan, nanagan na. Disperse ang mga apostles pag-abot ni Apostle Paul. O man to. Di man mapugngan si Apostle Paul, di ni-intervene ang Ginoo yun. Huh? So, all powers of hell
did not conquer the church. Nga gitukod sa Ginoo nga nipili og tao. Igsoon, tao ang gipili ha. Og tao nga dili perpekto. Amen? No? Pero sa diyang nabago ang kinabuhi ni sunod og namatay for the glory of Christ. Now, in Ephesians chapter 2 verse 20, basahon nato igsoon. This is Apostle Paul's letter to Ephesians. Together, we are His house, the church, built on the foundation of the apostles and the prophets. Apostles and prophets, tao na sila igsoon. Mga apostoles, puro tao, walay santil mo. Diba? Walay ungo diha na apil. Tao yun na sila. Oh, nag-exist na sila. Nana sila yung mga imperfection. Nana sila yung mga limitation. Dili na sila mga all-knowing na murag chat GPT, open AI, nga tanang pangutanan ni mo, tubagon juga. No? Mga tao na sila, pero ang giingon din natukod ang simbahan pinaagi sa pundasyon sa mga apostoles ug sa mga propeta nga pinili sa Dios. And the cornerstone is Christ Jesus Himself. Namili siya og tao nga mao yang gamiton tukuron na mo'y mo padayon sa gingarian sa Dios. Pero klaro kayo nga aning mga tawhana nga gipili si Kristo ang sentro. Amen? So mayon ka pastor. O jud perfect yun na pastor. Daghan naman jud tao ron, daghan naman tao mo claim nga gipili sila sa Ginoo. So ang ilan na nimo nga gipili sila sa Ginoo og iya sila sa Ginoo kay ang ilang kinabuhi og ilang pagpangalagad nakasentro man kang Kristo. Unsaon mo pagkabalo na nakasentro kang Kristo? Unsay ginawali ana kada Domingo madungog nimo ang pangalan ni Kristo. Unsay testimonya tumong sa pagwali igsoon si Kristo yun ang mahimaya dili ang nagwali. Amen? Klaro na siya. Nipili ang Ginoo og tao, mga apostoles o mga propeta, gitukod niya ang simbahan, apan si Kristo ang cornerstone. Cornerstone, kung tanaw kag mga bato, gani arrangement sa pagpile og mga bato, no, kanang cornerstone, maunang bato din nga pag imong tanggalon, mahugmak tanan. Tanang bato nga gitukod sa ibabaw, cornerstone. So, importante na siya. Mauna siya si Kristo. Mao bitaw ng mga kasimbahanan, pundok, bisa kung sabay pangalan, ana. Pag dili na gani Christ-centered ang wali, pag si Kristo pakapin na lang, pag si Kristo kay naa na lang sa tarpulin sa gawa sa simbahan, kay mo ay pangalan sa church. Pero ang wali, dili na about kay Jesus, about na sa kwarta, about na sa politika, about na sa mga panghitabo sa kalibutan, dili na about kang Kristo, igsoon, kanang simbahan na maginahinay na nagkatumpag. Nga naman, klaro man, Jesus man ang cornerstone. Siya man ang magpabarog sa church. So maginahinay o katumpag, na atoon nag-exist ang simbahan, ang pagtumpag niya igsoon, wala na nabag-o ang mga tao sa sulod. Transformation, wala na. No? So muna siya, ato ang tanawon. Nga ang pagtukod sa gingarian sa Dios sa kalibutan, do spirituhanon siya nga gingarian, nahimo siyang material kay nipili man siya mga tao nga mopadayon. Now in Matthew 28 verse 18 to 20 kani klaro sad ni kayo. Unsay gingon ni Jesus in Matthew 28. Jesus came and told his disciples, yung mga disipulo ha, mga tao, yung kastorya. Ningon siya, I have been given all authority in heaven and on earth. Ningon si Kristo, tanang otoridad sa langit ug yuta naa na sa kuha. So, pwede mo naman yung siya, naman sa kuwatan ng otoridad. Sige, mo padayon ta, magtukod tag trono, na ako dito. Ako dyan mo rule. No, na-exist yun siya. Pero lahat man nahitabo, igsoon. No? Pag yun ni Kristo na, tanang otoridad sa langit ug yuta, naana sa ako pero unsay iyang gibuhat? Therefore, go and make disciples of all the nations. Gisugo niya ang mga tao. Tao iyang gisugo. Ang mga disipulo. Si Kristo ang nakadawa sa tanang otoridad, pero wala siya nagpabilin para maudyoy personally, physically, mamuhat, o mudumala. Pero bago siya nibiya, gibiyaan mo yun niya, bago siya nibiya, iyahang gimanduan ang mga tao nga nituo sa iyaha, ang mga disipulo. Go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Tao, igsoon. Ang mutudlo sa tao. Amen. Ini mo katapad, tao. Tao ba ka? Okay. Tao No? Tao yun. Kaya ngalong always ako nag-emphasize, kaya ang failure sa wrong principle igsoon, they just want to isolate authority in Jesus only. Si Jesus lang yun ang mong respetuon, si Jesus lang yun ang mong yaklalin. So, kaya ang perspective about kay Jesus, tungkol kay Espiritu, dili makita, so they can do whatever they want. They can, asa sila mo adto, unsay gusto nilang buhatos lang kinabuhi. Walay makaingon kay dili man ka Jesus. No? Si Jesus lang man nilang leader, so si Jesus lang ang naay karapatan mo badlong sa ila karon wala may Jesus na exist. Di ba po sila modol ato mga fake na Jesus? No? Kay mahurot mo po ilang kwarta. Ala man lang igsoon. So atong emphasis, mabasa nato, tanang authority according to Jesus in heaven and on earth naa na sa iya, pero ang impact gisugo niya iyang mga disipulo. O gisugo niya nga tudluan ang mga bag-o nga disipulo nga mutuman. Namutuman. No? In Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, no, giingon rin ni Apostle Paul. Now these are the gifts Christ gave to the church. So you see that Christ has all the authority. Pero padayon ang mission nga tukuron ang gingharian sa Dios sa kalibutan. So para mahitabo na siya, naghatag og gasa si Kristo alang sa simbahan, gasa. So kana di ay nag-exist nga mga tao nga naa sa otoridad sa simbahan, mga leader sa church, gasa gikan sa Dios, gasa gikan kang Kristo nga ang katuyuan igsuon mao ni. No? Now these are the gifts of Christ gave to the church. The apostles, the prophets, tao, the evangelists, tao, and the pastors and teachers, tao. Tanan, tao, igsoon. Pastor, kadaghan yun ako nadungog ng word nga tao ba? Puno yung tao akong nahunaan Ang point igsoon, gusto na itong idiin, na you cannot say nga ang spirituhanon nga gingarian sa Dios subjective. Na ang authority nga gitukod sa Dios kamwat may lang. Anywhere lang nimo makita. No? Klaro kayo nga munay gasa. Unsay katuyuan sa mga apostoles, propeta, evangelist, pastor ug teacher? Verse 12. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. So, very Christ-centered. Very Christ-centered. Ang purpose sa mga tao nga pinili sa Dios nga gasa nga gihatag niya simbahan, nga i-equip, tudluan ang katawan sa Dios nga mga lagad. Yun ay mong katapad, mga lagad ta. Tudluan daw. Ang tao sa Dios nga mga lagad. Paano sa ta mga lagad? In any means that we can do. Through our time, through our money, through our strength, through our talent, we can serve God for the benefit of the church. No? Tanang naata, pwede na ito na gamiton. No? Ihatag na ito sa Ginoo. No? The responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. So, maunay katuyuan. Ni-appoint ang Ginoo og tao para tukuron ang simbahan, para ligunon ang simbahan, para i-equip ang simbahan, tudluan ang simbahan nga mga lagad sa Dios, para ang simbahan mahimong makusganon o para ang simbahan dili magluya-luya o magduha-duha sumala sa kanta ganina. Kasmile ko gamay ato. Yon, yung kantaha Dili magduha-duha, dili magluya-luya. Kay pag Kristohanon ka. Tinuod bitaw na. No night time nga magluya ta physically. Physically pwede na siya nga nagluya ta. No? Pero spiritually di gyud ta maluya igsuon. Spiritually. Unsa lay maghatag og kaluya nato? Mental and physical. But our spirit, igsoon, di gyud na siya magluya pag Kristohanon ka. Mo nang tinuod tong kanta. No? Ingon ka, pastor, nabiya say magluya ta pastor. Lawas lang na nimo, pero imong espiritu tanawa pag mamatay ka, di ka magluya oy. Kaya nimo mubiyahe gi kag earth padulog heaven? Oh. Kalisod ana.
Apil si Elon Musk ba, nga sige promise nga dalon daw ta sa Mars, antod karon wa pa yun nahitabo. Pero pag mamatay ka, spirito na lang kalag, di ka maluya, oy, diretso ka, heaven, sagasa ka dalon, heaven, pag di ka ma-heaven, dalon kag impyerno. Walay luya na. Abtik kay ka ana. Mo lang, ayaw pag luya-luya, samtang buhi pa ka. No? So karon, thoughts to keep, no? To finish the part 1, no, of this teaching, thoughts to keep. Even though the kingdom of God is a spiritual one, it did not exist without the appointment of a man as God's conduit. No? Even though the kingdom of God is a spiritual one, espirituhanon ang gingarian sa Dios, pero wala siya nag-exist nga wala ni appoint ang Dios og tao, igsoon. Nga nahimo niyang conduit. Unsay pasabot anang conduit? Channel, vessel, kung sa technical pa, engineering, pipeline, mo na'y conduit, agianan sa mensahe, messenger, agianan sa panalangin, agianan sa mensahe sa Dios. Mao na ang tao nga iyahang gipili. Tao nga dili magbuot-buot, tao nga nakasabot sa katuyuan sa Dios, o tao nga dili mabuhi pag wala ang Dios sa iyahang kinabuhi. Igsoon. Mo nang di gyud siya mobiya. Ang iyang wali, Christ-centered permi. Ang iyang testimony, glory to Christ permi, dili glory to me. Amen? Amen? No? So, dili subjective ang gingarian sa Dios. Kaya naa siya conduit, channel nga gipili ug mao ang tao. Ikaduha, the kingdom of God is never meant to become subjective and symbolic. Ano klaro ni sa igsoon. Pag mabasa tag Biblia, dili tanan sumbingay diha. Napo tay mabasa nga historical narration. Ato ang mabasa. Natay mabasa nga mga figures of speech, natay mabasa nga mga idioms, natay mabasa nga mga parables, ug napo tay mabasa nga mga actual historical happenings, no, in the Bible. So ang gingarian sa Dios is never meant to become subjective and symbolic. Literal na siya. Para imuhang pagtuo, di ka maglisod og tuo og butang purely symbolic lang, mura lang hangin. Magpauraray lang sa hangin, mura magkanta. No nga murag pag kingdom of God, murag di gyud mo makita asa man na. No? Pero naay basihan, no, ang gingarian sa Dios. Muna mupili siya og tao, ug ang tao mutukod og simbahan o gingarian na makita sa tanan. Katulo, the establishment of the kingdom of God is a holy invasion and a literal takeover of the entire world. That's the establishment of the kingdom of God. It is a holy invasion and a literal takeover of the entire world. Kung tanaw ni mo igsoon ang kalibutan, kuyaw kayo giunsa pag-transform sa Ginoo. Siya ra gyud nakabalo og siya ra gyud naay gahom. No, sa panahon pa lang, diha lang ta magsugod ha, sa panahon ni Kristo. Ayaw na lang tanawa ang before Jesus Christ, kay mas lala pa. Nga ang mga bata ginahalad kay Molech, ang mga newborn ihalad, sulugon, unana. Kung gusto ka mo prosper ang imong humayan, yan na kay unom ka anak, katong pinakaihid dito, nga tapulan mo eskwela, nga tapulan mo hugas o plato, mo to imong ihalad. Oh. Magkugi juga sa unang panahon. Pag maingon na imong papa nga, magdaro ta. Automatic juga ikaw di una, kay pagdili, ihalad ka. Para mulambo ang humayan. Oh. Panahon ni Jesus, grabe. Lala kayo, direta sa time ni Jesus. No? Gubot kayong kalibutan. Kurap kayo ang gobyerno. Roman Empire, grabe. Mga tax collector, sikat kayo, celebrity level. Mura ng mga vlogger ang mga tax collector sa una. Sikat kayo na sila. Ginaiwasan na sila sa society. No? Wala na kalala ang kalibutan sa diyang niabot si Jesus. Pero unsay promise, the kingdom of God is near. No? Muna yung ni Jesus ha. This is the good news of the kingdom that God will rule the world. That was 2,000 years ago. So sa inay tabo igsoon, after the death and the resurrection of Jesus and the empowerment of the Holy Spirit, you will see the transformation of the society. Kita nimo. Kinsay nagsugod sa public school? Christianity.
Hospital, Christianity. Orphanage, Christianity. Home for the aged, Christianity. Mga exploration, it's Christianity. No, nag-change sa kultura sa mga natives nga katong mga culture nga pangtahion ang ari sa mga babae just to preserve their virginity is Christianity. Ang nag-push ana nga ma-change na, matanggal na. No, culture sa India nga pag mamatay ang bana, sunugon apil ang asawa, Christianity ang ni-stop ana. Mga missionaries. Kung tanawin mo igsoon, ang kalibutan, grabe. Di mo ma-drawing, o di mo masukod, o unsa nga klase nga kaalam, o unsa nga klase nga gahom, ang gigamit sa Ginoo, kung paunsa niya gibag-o ang kalibutan, siya ragi nakabalo, ana igsoon. And still, even in our time today, wa pa nahuman ang Ginoo. Amen? Munang padayon og ampo sa gobyerno sa Pilipinas, padayon og ampo sa kalibutan, kaya ang gingharian sa Diyos nagaabante pa. Amen? Kayo. Huh? The establishment of the kingdom is a holy invasion. Nagakuan dyan digsoon, naga-improve. Kaya naani climax ang tanang butang. Naani climax. Ang gingon sa Biblia, until all the enemies of Christ will become subjected under His feet. Huh? Tanan, mapildi. Ikaapat, katapusan. Calling Jesus as your Lord means you place yourself under His authority and to the people, tao, whom He appointed as His conduit or channel to bless and guide you before leaving earth. Kung ana ka kapalangga sa Ginoo igsoon. Di ba nato sukod hantod kanus alang ta, di ba? Di man nato sukod kung hantod kanus alang kutob ato ang kinabuhi. Di man kakaingon nga batanon pa ka mulungtad kag dugay. Are you sure? Di man kakaingon nga you are in your prime age, confident kay ka nga ugmang adlaw buhi pa jud ka. No, di man kakaingon ana kay healthy siguro ka. No, labi nagdili ka healthy, di jud ka promise ba? Kung ka pastor, overweight jud akong timbang, unhealthy kay kog lifestyle. Di jud ko kaingon nga I am confident. No, samot na. Di man ta kaingon nga, we're healthy, we have this, inom tag ginseng, o nag-inom tag, usa pa atong gipag-inom, na makaingon ta nga confident ta. No? Pero kuyaw kayo ang promise sa Ginoo, ang purpose. Mupili siya og tao just to bless you and guide you. Kay kabalo siya, anytime, pwede ka, mawala na. Muna'y concern sa Ginoo. Muna'y concern sa mga leader nga nakasabot silang purpose. Mo lang, from time to time, pag mawali sila, dapat dili nila sayangon ang panahon nga ma-remind ang katawhan sa Dios nga mangandam, maghinulsol, mangalagad, mo give up sa ilang dapat i-give up, mo follow sa Ginoo every day, kay wala sila kabalo nga anytime kana mga tawhan nga giwalihan nila o sa kadlaw ni ana, wala na sila. Amen? Amen? No? So mo lang, you appreciate this because this is the work of God. No? If you call Jesus as your Lord and you place Jesus as your Lord in your life, you also place Jesus as your authority and the people that He appointed to guide and bless you. Crucial na siya, importante na siya sa tuang tanan. And this is the kingdom of God. This is how He rule the world using authorities. Let us all stand.